yung iba nga, mag-ibang bansa pa para kumita ng pera. Sabi nga kanina ni Pastor Marlon, pero hindi siya nagpunta ng bansa, pero hindi natuloy kasi hindi kalooban ng Panginoon. Ako din po, no? Niyaya din po ako ng pinsan ko sa Korea. Kaso hindi napasok sa edad. Hindi rin natutuloy. No? Kaya mahirap. Pero kailangan natin masustin ng pangailangan. Kaya tayo po ay papasok araw-araw. Kaya ang iba nga, mayroong mga nag-i-invest pa sila. Sino ba yung nag-i-invest? Ako sa CR investment ko eh. No? O sumusunod ng investment. Hindi na nag-i-withdraw yun. Yung iba, yung maraming mga tao ngayon may nag-i-invest ayon sa kanilang financial gain. Hindi ko ba? No? Dahil iniisip nila ang kanilang kinabukasan. Kinabukasan ng mga anak at mga mahal sa buhay. At kadalasan, dahil sa focus nila ay sa kanilang investment, naapektuhan din ang kanilang emosyon. Hindi ko ba? No? Tumataas at bumaba ang kanilang emosyon, ayaw na rin sa kanilang investment. Kung ang investment ay tumataas, siyempre, maganda rin yung emosyon nila. Siyempre, pag bumababa, hindi rin maganda ang emosyon nila, no, kapatid. No? Asahan natin, pag tumataas ng BP ng mga investor, ang emosyon nila, naapektuhan na rin po yung iba. Ngunit, magkaiba sila, Apostol Pablo at Silas. No? Sila ay nag-invest na mas matagal na investment. Ano kaya investment ito? Na ating topic kayo. Mukhang maganda po ito, kapatid. Pang matagalang investment po ito. No? Kung tinatawag na more lasting investment po ito. No? Ano kaya ang kapalit ng kanilang pag-invest? At ano nga ba ang ini-invest nila na pang matagalan? Sina Apostol Pablo at Silas po ay nakabilang daw po sa Philippians o Pilipos. Ngunit sa kabila ng kanilang sa sitwasyon, hindi ito naging hadlang upang sila ay makahayo pa ng katuluhan. Imagine kapatid, nakabilang mo, pero hindi naging hadlang para makahayo pa sila ng katuluhan. Paano? Paano nila ini-invest? Ini-invest nila ang kanilang buhay. Ini-invest nila ang kanilang mga sarili. Yes po, ang kanilang buhay upang maglingkod po, no, sa ating Panginoon. Na ang tanging hangarin lamang nila yan, magkaroon po na eternal dividends o walang hanggang dividend po. Paano nga ba nila? Paano nga ba sila nagkaroon ng walang hanggang investment habang sila ay nakakulong? Paano sila naging mapagpasalamat sa kabila ng kanilang sitwasyon? Kaya ang title po ng ating usapan ngayon, pagpapasalamat sa hatid niyang biyaya. Buksan po natin ang ating Bible sa Gawa 16:25-34. Ulitin ko po, Gawa 16:25-34. Ang sabi po dito, nang ating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig ng aral ng iba't mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inaakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpakamatay na sana. Ngunit sigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, pagkakong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Sila ay nilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buong niyang sambayanan. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ang pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambayanan sapagkat sila po ay nakakilala sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmalihan, Diyos na dakila at Diyos na banal. Panginoon, salamat po muli sa oras na ito na kami po, Diyos, ay nakasama ng
kapatiran, sa pananampalataya, Panginoon, upang pasalamatan ka, papurihan ka, O Diyos, at sambahin sa katotohanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pagod na po ang aming katawang lupa, ngunit kami pinahagala na papurihan ka, Panginoon, at at the same time, Panginoon, ay makikinig ng iyong mga salita na aming pagdiray-dirayan ng iyong gabing, Panginoon. Ihanda mo, Panginoon, ang iyong mga puso't isipan na mayroon kaming handaan sa makikinig na ito, Diyos, sa iyong salita, Panginoon. At lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na panalo po, Panginoon, sa iyong mga salita, Diyos. Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon, kung nakitaan mo kami ng hindi nais sa aming mga iniisip, sa aming mga iniilos, Panginoon. Dahil ikaw po ang Diyos namin, Panginoon. Lord God, maraming salamat po muli. At ito ang italangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. Nakaka-amis po, no? Kahit sa kabila ng sitwasyon nila, Silas at Pablo, ay nakuha pa rin nila na magkakayo ng mga kaloob. Kaya, ngayong pong gabi, mayroon tayong pag-uusapan kung paano dapat tayo magpasalamat kahit sa kabila ng mga sitwasyon. Mayroon po tayong tatlong pag-uusapan ayon sa ating binasa. Ang una po dito, we were thankful for what God had done. Sila ay nagpasalamat sa ginawa ng Diyos. Tayo po ba ay nagpasalamat? Bawat isa po sa atin ay mayroon pong ginawa ng Panginoon. Ba? Ayon sa verse 25, sila ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Umaawit sila dahil sa kamangha-manghang ginawa ng Panginoon upang sila ay maligtas at matubos sa kasalanan. Ganun din po tayo, kapatid. Minsan na po tayo iniligtas ng ating Panginoon sa cross po ng Kalbaryo. Tayo ba ay nagpasalamat sa ginawa ng ating Panginoon araw-araw? Ganun din po tayo dapat. Keep on praying, praising, and thanking God for what He had done. Di po ba? Magpasalamat tayo sa mga ginawa ng Diyos upang tayo ay maligtas. A thankful heart is natural. Sabi nga nung preaching ni Pastor Marlon, at kapag ang pasasalamat ay galing sa puso, magiging tama ang buhay at tama ang panalangin. Di ba? Di ba? Ang ganda po ron. Tulad ni Pastor Pablo na dumanas ng pag-uusig pagka binanggo dahil sa kanilang pananampalataya, tayo rin po ay maaaring dumamas ng katulad. Di ba? Pag tayo po ay nakakaranas ng mga struggle sa buhay, ang po ba natin umamit sa ating Panginoon? Tayo po ba ay nagpapasalamat? Ngunit natin po natin na nalalahating kapatid na ang Panginoong Kristo ay napagtagumpay na, no? Ang lahat ng yan. Siya ay nasugatan at napako sa Diyos, no? Tingnan po natin, no? Sabi nga doon sa Isaiah 55, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang ginagawa. Tulad din po ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo ay nakulong dahil sa paggawa ng mga. Maaari silang namatay, ngunit inaaralan nila na ang Panginoong Jesus ay napagtagumpay na sa cross ng Kalbaryo. Di ba nga, mayroong mga nahatulan, may nahatulan na nilanggo na wala ng kasalanan. Dahil sa maling paghusga. Dumaan lang tayo sa madilim na karaan at maaaring nakaranas din na dilim na kasalukuyan. Tandaan po natin, kapatid, mas higit pa po ang dinanas po ng ating Panginoon nung tayo po ay niligtas sa ating kasalanan. No? Ikalawang punto, they were thankful for what God was doing. No? Kung kanina po ay past tense, dahil pinapasalamatan natin ang mga nagawa ng ating Panginoon, ngayon naman, dapat din po natin salamatan ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Di po ba? Nagpasalamat sila una
Panginoon ay may ginagawa sa kanilang buhay. Hindi po ba? Alam mo bawat isa sa atin, kung sinabi ko kanina, ay may ginawa ang Panginoon sa buhay natin araw-araw. Dapat din araw-araw din tayo ay nagpapasalamat sa atin. Kaya sabi nga nun sa Filipos, chapter 1, verse 6, nagtitiyak kong ang mabuting gawang sinimulan ng inyong Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Alam din nila na may purpose ang pagtawag sa kailangan ng Diyos na pupunta doon sa kanan. At ganoon din po tayo. Kung bakit tayo po ay nandito. May purpose po. Kung bakit po kami ni Pastor Dante and R. Olti, siya ngayon sa Bible School na, may purpose po ang Panginoon sa amin. At bawat isa sa amin. Sabi nga sa Gawa 69, hinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitai, isang lalaking taga-Macedonia ang nagkatayo at nag-iusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Tulad nga po na sinabi na ang Panginoon ay may dahilan at purpose kung bakit niya tayo tinawag. Kaya nung nag-meeting kami sa Sibilis, sabi sa akin, Pastor, alam mo na, Pastor, kung bakit ka nag-aaral ako. Yun pala yung purpose ng ating Panginoon. Hindi po ba? Maraming mga kapatid, no, sa oras na ito, sa sunod pa ng mga buwan, maaaring hindi na ako makikita rito. No? Dahil, ang buhay po ng isang pastor ay hindi po na natili, no? Sa isang lugar lang. Pag tinawag po tayo, ay kailangan natin tumugon sa panawagan po ng tawag. Sabi doon, nagtiwala lamang sila, Apostol Pablo at Silas, along the way. Sa pagpunta nila sa lugar na yun ay marami ang nakakilala at nasaksihan nila ang maraming mga gandang bagay. Doon nga sa verse 40, itong si Lydia ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling tela. At nang siya ay sumunod sa mga aral na itinutulong ng Apostol Pablo ay ang buong sambayanan niya ang sumunod at sila po ay nagpapabusig. Nasaksihan nila ang isang batang babaeng sinaliban ng demonyo. Ang batang ito ay nagapaghula at ginamit siya ng mga amo niya upang kumita ng pera. Nung napansin sila ni Apostol Pablo, ay sinabi sa demonyo na iwan ang bata at umalis na. Dahil nga sa ginawa ng Apostol Pablo, nawala na ang kakayahan ng bata ng mga panghula. Dahil doon, nagalit ang mga amo ng bata kay Apostol Pablo na naging dahilan, kapatid, upang sila ay paratangan at makulong. Kaya doon po yung dahilan kung bakit nakulong sila Apostol Pablo at Silas. Ngunit ang kamangha-manghalan po, nagpapasalamat pa rin sa Apostol Pablo dahil alam po nila na sila ay nasa ating Panginoon. Dumanas man tayo ng maraming pagsubok sa buhay, pero mga kapatid, tandaan natin, God is with us. Yes. Tayo po ba? Nagpapasalamat din po tayo kung nasaan po tayo ngayon, kapatid. Nagpasalamat pa rin ba tayo sa gitna man tayo ng mahirap na sitwasyon? Minsan habang tayo ay dumadanas ng mahirap na sitwasyon at pagsubok, darating tayo sa point na kung saan maaari tayong mamili sa life-changing option natin. Di ba ba? Magbubukus ba tayo sa kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay at magpasalamat? Sa kabila man ng mahirap na sitwasyon, alam natin at magtiwala tayo na kasama natin siya at darating ang araw na matapos at napagtagumpayan din natin ang lahat ng ito. O doon tayo sa ikalawang opsyon na mag-focus na lamang tayo sa ginagawa ng kaaway at maging miserable na lamang. No? Hindi nais ng Diyos na tayo po ay mahirapan. Nahihirapan lamang tayo dahil sa mga maling desisyon natin, kaya tayo napunta sa maling sitwasyon.
Piliin ba natin mandili lamang sa ganung sitwasyon at magiging masirable? Siyempre hindi po. Gagawa tayo ng paraan. Una, magdasal tayo. No? Sa Panginoon, hanapin natin ang kalooban niya at sundin at ibalik tayo doon sa option number 1. Huwag tayong mandidilig man masirable. Nandyan si Lord kapatid na handang tumulong sa atin ano po ang ating kalagayan. Ano po ang maging sitwasyon po natin. Kung noong una ay sa ginawa ng ating Panginoon, ikalawa ay sa mga ginagawa niya sa ating buhay, ang ikatlo ay they were thankful for what was going to do. Kapatid, they were thankful for what was going to do. Ano mo po unang ginawa nila sa Pablo? They pray and believe. Ganun yung ba tayo? Pag tayo ay nanalangin, tayo na naniniwala. Yes po, nanalangin po sila at naniniwala sa mga ginawa ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Naniniwala sila may ginawa ang Panginoon sa kanilang buhay at marami pang gagawin ang Panginoon. No? When we pray and believe, ano ang maaaring mangyari? We will receive what we pray and believe. At tanggapin po natin. But when we pray and doubt, we will go without effort. Wala. Nanalangin na tayo, ngunit nagdududa tayo na maaaring gawin ng ating Panginoon. Sa tingin po ba natin, ibibigay ng ating Panginoon, ano po ang ating panalangin? Ito ba? Hindi. Hindi ko tayo nakiniwala sa Kanya. Sa panalangin may paniniwala at pananampalataya ni Apostol Pablo, God rewarded their praying and praising staff members. No? Hindi man nila hinihiling sa Panginoon ang kanilang paglaya, gumawa pa rin ng paraan ng Panginoon. Di po ba? Anong ginawa nun? Lumindol at nagbukas ng mga pintuan at inalis ang mga tanikala sa kanyang kamay. Sila ay pinalaya. Di po ba? Sa ating buhay, maraming nagbubukas na oportunidad. Di po ba? Yung tanikala na yon, kung saan tayo nakatalik sa ating mga kasalanan. Kailangan naman natin yan. Alisin. Pagsisihan po natin. Once nagsisi po tayo sa ating kasalanan, magbubukas po ng bagong pintuan ang ating Panginoon bilang oportunidad po sa buhay po natin. Yung lindol na yon, yung shaping natin. Yun yung ating mga pagsubok sa ating buhay. Sinusip talaga tayo. Pero kapatid, tulad sinabi mo kanina, pagsisihan natin, yung hawak-hawak natin, ng mga daan na iba natin na ito sa ating Panginoon. At once na niligdo mo na yan, yung bagay sa iyo, maraming oportunidad ang darating sa buhay. No? Kaya sabi ko sa Pilipos sa 1:20-23, ang aking pinakananais at inaasahan ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparagalan si Kristo sa buhay ko sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pagkakaw. Ngunit kapag ako'y nanalig buhay, ito'y kapag-ipakinabang din sapagkat ako'y nahagawa pa ng mabuting bagay. Hindi ko malaman kung ay na aking pipiliin. May pagkatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundo ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. God is doing wonderful things for all people. Hindi ko ba? Maraming ginagawa ang ating Panginoon. Wonderful things sa ating buhay. Maraming iba hindi natin mapansin. How thankful we serve God other things. Hindi ko ba? Doon sa binangguan, nakakayo sa Dos Pablo Silas ng iba pang mga kaluluwa. The jailers and his family come to faith in Christ. Also others believe and meet with Paul Silas to rejoice. No? Lagi po natin tandaan at alalahanin. Thankful living can bring others
to eternal life. Amen po ba?